Emirates Luxury Incentive, Gucci Incentive Blast, 1 million free wheels car incentive. Daming achieves. First star, PFG for PIM Sport, and Sports Star Achiever. Siya po ay walang iba. Si Karina Madalansan ay palakpak po natin siya mga mentors. Bigyan po natin siya ng isang sigabong palakpakan at may kasamang hiyawan. Ayan, thank you so much po. Mother, sa inyo na po ang floors. Ayan, wait lang po natin si Mother, mga mentors, no? Baka nag Paki-type nga po ng I am excited kung excited na po bang mapakinggan si Mother. Paki-type nga po ng I am excited habang hinihintay po natin si Mother makapag-prepare. Kung gaano kadami excited na pong mapakinggan si Mother niyang isi-share na things. I thank you so much mga nagpa-participate. Ayan, Mentor Mari Mendoza, I am excited. Mentor Mike Idaanan, I am excited. Mentor Meg Daisy, Mentor Arlene, Mentor Mala, and Mentor Marilo. Grabe, napakami dito na excited na, no? Mentor Lorenza, I am excited. Ayan, Mentor Onyo, Mentor Navi, ayan, Mentor Jaima. Ayan, thank you so much po sa mga nagpa-participate, no? Natilihin nating maging active ang ating chat box. Ayan, andyan na si Mother. Hello, amazing morning. Rinig po ako. And habang sineset up ko yung yung PowerPoint, so nagulat po ba kayo? Yung yep naging yap. Okay, so ganyan talaga ng mga mentors. Kailangan prepared tayo sa pwedeng mangyari. Merong emergency yung speaker, kaya wala siya. So, since sino po dito yung nakapag-attend ng training nung last Saturday, nung last Saturday ba? O natong Saturday? May naka-attend po ba dito nung speaker ako? Bukod kay Mentor Mark. Kasi si Johnny din yung host ko, no? Ayan, hinahanap ko lang yung ko, no? Ito. Ayan, wala, no? Parang wala naman masyadong naka-attend ng training ko. And kung ikaw, naka-attend ka na, okay lang yan. Pakinggan mo ulit. Okay, wait lang Kasi hindi rin ako masyadong, hindi ko na maalala paano wait lang, mentors. So, kahit ako na nagulat din ako pala magiging speaker niyo.
Ayan. So, okay naman yung aking screen, no? So, anyway, mga mentors, meron dito, no, parang mga first time din akong maririnig. So, share ko lang din yung testimony ko and shout out sa ating mga mentors dyan, no? Meron tayong mga kasamang mga ibang cross lines. Ayan. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Naomi Karina Manalansan and I'm one of the Diamond Elite Executive ng company. Okay, so isa rin tayo sa may billboards sa IM Worldwide. Pero diretso na po ako no, sa pinaka-topic natin. Ayan. So since halos lahat naman, alam na rin naman yung journey ko. So proceed na tayo mga men sa pinaka-topic natin. Okay, so sino po dito yung gustong mag-build? Patay pa ko ng 1. Ayan. Sino dito gusto magkaroon ng ng mga leaders? Sige, patay pa ka ng 1 mentors kung ikaw gusto mo rin ba magkaroon ng mga leaders? Gusto mo rin ba magkaroon ng mga power leaders? Okay, kasi ganito siya mga mentors, no? Kung ikaw gusto mo magkaroon ng mga malupit na leaders, kailangan ikaw muna yon, no? Kailangan, dito, mentors, kailangan ikaw muna yung maging, yung, eto nga, no, lead with heart, build with purpose. Kasi ang pagiging leader, isa siyang, kumbaga hindi siya basta-basta na, ay, leader ako, okay siya. Kumbaga parang, feeling natin masarap, no? Pero sa totoo lang, malaking responsibility. So ito, mentors, ang pagiging leadership, okay, pagkakaroon ng leadership skills or leadership shift, okay, sa network marketing po, ang pinaka-business talaga natin ay tao. Okay? Bukod sa products natin talaga, bukod sa selling, pag sinabi mong network marketing, people business po siya, tao. Okay? So ngayon, pagka ikaw po ay pumasok po dito sa IM Worldwide, kahit sabihin mo na ikaw ay men's user lang ako. Okay, pero pag once na ikaw talaga nakapag-share ka ng ating products at may sumali sa'yo, whether you like it or not, kailangan mo maging leader. Bakit? Kasi ikaw talaga yung susundan ng mga downline mo. Okay, ngayon, dito sa IM Worldwide, once na nag-join ka, ang tawag na sa atin ay mentor, tama? Kumbaga, shift na kaagad ng mindset natin sa IM Worldwide na mentor ka na. Ibig sabihin, as a mentor, kahit wala ka pang leader, kailangan hinuhubog mo na yung mindset mo na isa ka ng leader. Okay? So, pag once na ikaw ay isang mentor na, okay, ikaw na yung taga-guide. Okay, ikaw na yung nag-guide, ano ba yung dapat gawin ng mga magiging leaders mo. Kaya I suggest, no, meron ba dito na wala pang leader or wala ka pang direct, no? Actually, meron akong in-invite dito, hindi pa siya member. Nandito pa ba siya? Check natin ha. Oo. So, yun, no, meron kasing gano'n na tawag dito na bago lang, 'di ba? Bago lang siya. Ngayon wala ka pang directs. Ang goal mo, okay, yung sarili mo mahubog mo na as maging leader. Okay, so yan yung mga tinitrain, sinasabi ko rin talaga sa mga leaders ko. Mens, pag ikaw wala ka pang direct, kailangan i-mindset mo mahubog ka na para pagdating ng mga directs mo, ng mga leaders ng downline, ng downline mo, prepared ka na. Hindi ka na masyado mahihirapan. Kasi bakit? Mag-guide mo na sila. Kaya ngayon, mentors, ang goal mo, magpa-guide ka para tama din yung mga gagawin mo na steps. Okay? And of course, pag sinabing a leader of others people dreams, ang ibig sabihin yan, mentors, ano kasi siya kung ano yung mga pangarap ng mga leaders mo, yun din kasi i-guide mo sila. Okay? Kung lahat tayo may mga pangarap, mga mentors. So yung mga pangarap natin at ng mga leaders natin, kailangan mag-guide mo sila na makuha din yun. Okay? I hope nagigets po. And dito po mga mentors, hindi lang po tayo taga-seller o benta-benta, hindi lang po tayo recruit-recruit. Okay? Hindi lang tayo doon nagbe-base. Yan.
Ngayon, mentors, ang totoong leadership, hindi tayo kumbaga minsan kasi no, hindi to katulad nung sa trabaho. Parang ako po before no, ang position ko ay manager. So boss ako. Okay? So usually pag boss, yan yung utos ng utos, authority. May power ka na mag-utos. Dito, meron din naman. Okay, meron ka rin namang authority na mag-utos. Okay, pero dito iba eh. Okay? Dito kasi responsibility natin yung mga leaders natin, okay? Hindi siya yung parang boss ka na utos ka lang ng utos, ganon. Hindi ganon. Iba dito. Okay, dito kasi mga mentors, actually dito nga naalala ko no, ah, ah, kasi bago pa ako eh. Before kasi mentors, wala tayong gantong online. Okay? So dati naalala ko noon, since bihira lang ako umate ng training, sila Kuya Ryan, okay, yung mga uplines natin, no? Sila Father Ryan, Mother Nika, yan yung mga nag-guide sa akin before. Sila Mother Roan. Okay, so naalala ko noon, magpapasuyo ako ng products. Pero dahil nga manager ako, pautos ko pala silang inuutusan. Okay, so dito sa I Am Worldwide, iba. Kailangan mahaba pasensya mo kasi iba-iba yung mga tao. So, hindi ko alam na pagka nagpapasuyo pala ako sa kanila, ano pala, bossy. Oo. So, wala yung respect ko dun sa mga uplines natin. Kasi hindi pa ako kasi nakaka-attend masyado ng trainings. Okay, so hindi ko pa, kumbaga kasi dominante po kasi ako mentors eh. So hindi ko alam na ganun pala yung way of approach ko sa mga uplines natin. Which is mali yun mga mens. Kaya napaka-bless natin kasi meron na tayong ganito via Zoom. Marami tayong trainings na binabagsak. So mas mabilis natin dapat maayos yung attitude natin. And dito mentors, bago ka talaga magkaroon ng income, okay, ang mindset mo muna is mag-guide mo talaga yung mga leaders, okay, yung mga downlines natin, yung bubuuin nating grupo, okay, nakalagay diyan, 'di ba? People before profits. Ibig sabihin niyan, kailangan tulungan mo muna yung mga tao mo. Okay, yung mga leaders mo, organization mo bago ka magkaroon ng income. Okay? And ang mindset mo diyan, mentors, ikaw at ang grupo mo magkaroon ng growth mindset. Okay? Kasi ganito no, minsan nangyayari atat tayong magkaroon ng income, 'di ba? Pero yung sarili natin kulang pala. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit ganun wala pa rin akong income? Kasi kulang pala tayo sa growth mindset. Okay, minsan kasi bira tayo ng bira dun sa mga pagkakakitaan. Ngayon, syempre, pagka dumating yung time na ikaw hindi ka pa hubog, ang tendency mawala ka. Bakit? Kasi ang dami mong dadanasan dito na mga experiences, na mga mga challenges. Ngayon, as a leader, kailangan hubog ka. Okay, na-build ka na, nag-grow ka step by step. Para sa ganun, pag dumating yung time na mayroong problema, hindi basta-basta babagsak ikaw at ang grupo mo. Okay, kaya ngayon pa lang mentors, ulitin ko, kung ikaw bago ka, kailangan ang goal mo, okay, magkaroon ka ng growth mindset, marami kang matutunan, and lagi ka talagang connect sa mentor mo. Kung ang mentor mo naman hindi active, o di ba may mga line up naman tayo, mga uplines naman tayo ng mga active, dikit ka doon mga ments. Okay, wag po kayong mahihiya kumonek sa mga mentors, even cross-line, pwede kayong kumonek. Okay, and ang goal natin dito mga mentors ay long-term. Patay nga, long-term. Okay, baka kasi mamaya ikaw yung taong ka pa, no? Nagdadalawang isip ka pa na dito parang hindi parang
Parang feeling ko pang short term lang si IM Worldwide. Naalala ko, mentors, nung nag-umpisa ako, nagandahan ako sa products. Sobra, wala akong masabi sa products. Pero dun sa business side, sabi ko, pang short term ko lang tong gagawin. Okay? Sabi ko, mindset ko na hindi ako para dito. Yun. Kasi hindi pa talaga ako hubog, no? Yung growth mindset ko, wala pa eh. Kulang. Okay, so sabi ko, saglit ko lang tong gagawin, itong IM Worldwide. Pero nung naka-attend na ako ng trainings, okay, nahubog na tayo, doon natin nakita na ang company pala, ang mindset nila sa atin ay pang long term, hindi pang short term. Kaya dapat tayo as a distributors, ang mindset din natin para sa sarili natin at para sa grupo natin ay pang long term, mentors. Okay, kasi bakit? Bakit mo kailangan isipin na pang long term? Okay, kasi tandaan mo, ang grupo mo, kasama mo na yun. Parang kumbaga sa mag-asawa, hirap at ginhawa, kailangan magkakasama tayo. Okay, tandaan na to ha. Dito sa IM Worldwide as a networker. Networker tayo, mga mentors, okay? Huwag kayong ma-feel bad, no, na or mahiya kayo na ay networker ako. Alam niyo po ba sa ibang bansa, sa US po, okay, ang networker po ay mga professional. Okay, hindi siya pipitsugin. Okay? Is business din po itong networking natin. As a networker, business din po ito. Okay? Hindi nga lang 'to yung katulad ng mga coffee shop, traditional business na nagtayo ka ng ganun. Okay, magkaiba. Pero ang networking po is business din po. Okay? So hindi po 'to yung parang mindset natin na putyo-putyo lang, hindi ganon. Okay, kaya kailangan napaka-importante na maka-attend ka talaga ng mga trainings para at least yung mindset mo lumawak. Na ang network marketing pala is sobrang laki, malaki yung pwedeng mabago ng buhay natin dito. Okay? So ngayon, ito no, a true leader does not prioritize personal wins but the long-term success of the people they lead. O, di ba? Ang ganda nung quotes. Ngayon, ito no, lead with heart. Ayan. Patype nga, lead with heart. Ano yung, ito, para may assignment, may tayo, no? Pagka sinabing lead with heart, ano yung naiisip niyo? Anong meaning ng lead with heart pag naririnig niyo? Lead with heart. Ayan. Anong pagkakaintindi niyo, mentors, kung nandyan pa kayo, no? Lead with heart. Anong pagkakaintindi niyo? Mamuno ng may puso. Ayan. May pagmamahal sa downline. Sige, mentors. Yung iba po, anong nasa isip niya pag sinabing lead with heart? Yan, tama si Tita Ofi, no? With love. Okay? So, actually, lahat po ng sinabi nyo ay tama. Okay? Pag sinabing lead with heart, no? Yung namumuno ka, okay, nagli-lead ka na merong puso. Okay, lead with purpose. Serious ka. Tama, no? Lahat ng sinabi nyo ay tama. Okay, so ganito, no? So, syempre, ito, no? You listen before you correct. Example, merong mga leaders, di ba, na lahat naman tayo nagkakamali. May mga problems, ganyan. O, ngayon, yung leader mo, example, nagkaroon ng problema, o pakinggan mo muna siya. Okay, bago mo siya bigyan ng advice or bago mo siya i-correct. Okay, hindi yung dito, nagkamali tapos hindi mo na siya binigyan ng chance na mag-explain. Okay, so kailangan give and take lang din tayo, mentors. Then you guide, not pressure. Etong you guide, not pressure, dalawa to. Okay, dalawang klase to, mentors, ha? Okay. Yung you guide, not pressure, kasi parang 'di ba sa parang ganito sa nung ako as manager, pressure, bakit? Ang sasabihin ng boss namin, yung nasa taas namin, ang sasabihin nila, ito, gawin mo to, o kailangan ito ha, agad-agad, masubmit mo sa akin. Yun yung pressure. Dito sa IM Worldwide, di ba, pag may pinapa-assignment naman yung
tayo as a leader, pag mayroon tayong binibigay na assignment sa baba natin, di ba usually naman ay dito, ginaguide naman natin sila kung paano gagawin. Tama? Hindi naman tayo yung basta-basta na, o gawin mo to, kailangan ngayon na, submit mo. Hindi naman tayo ganon. Okay? So, syempre, pagka may ibibigay kang task sa mga leaders mo, sa mga downlines mo, dapat na-explain mo kung papaano siya. Okay? Ganon siya. Okay? Ngayon, yung sinasabi kong you guide, not pressure na isa, ganito siya mentors. Minsan, ang mga mentors, okay, ang mga uplines, minsan kailangan siyang i-push. Okay? Example, sa results, minsan, di ba, pinupush tayo ng mga mentors na, mens, kailangan mo na mag-hit ng sapphire. It's time na mag-hit ka na ng sapphire. Kasi ang mga uplines, nakikita kasi nila kung kailan mo dapat nang i-hit o hindi pa. Okay? Kaya minsan magtaka kayo, hala, bakit ako kailangan mag-hit o maglabas ng core? Okay? Kasi, kumbaga, kami nakikita na namin kung kaya mo o hindi pa. Pag alam namin na hindi mo pa kaya, hindi ka namin sabihan. Pero may mga times naman na minsan, siyempre, ikaw, alam mo naman sa sarili mo din na kaya mo na. Minsan, hindi mo na kailangan intayin pa yung mentor mo, nasabihan ka pa na, mag-rank up ka na. Hindi na. Kung totoosin mga mentors, dapat may kusang palo tayo doon. Kasi kung sa income lang, nandun ang income sa pagra-rank up. Kung gusto mo rin talaga makapag-build, nasa rank up din yun. Kailangan mo talaga mag-rank up. Pero may instances kasi na minsan kailangan pa natin hintayin na i-approach tayo ng mentor na, i-hit mo na to, tsaka pa lang natin siya ginagawa. Tama o tama? Diba? Ayan, kasi nandun yung takot. Okay? Yun, pero, ayan no, tapos nakalagay dyan, you build confidence, not fear. Okay? So, tayo as a leader din, dapat, tayo as a leader sa pag-handle sa kanila mentors, nagbibigay tayo ng confidence level sa kanila, tinutulungan natin silang ma-build yung confidence, di ba? As a leader, dapat na re-recognize natin yung mga leaders natin na masisipag, ina-appreciate natin sila, kino-congrats natin sila na mga example lang po, si Tita Ofi, ay Tita Ofi, ang galing mo po, ang galing mo mag-present, na close deal mo yung Jade, mga ganon, di ba? Kaya naman si Tita Menchi, no? Si Tita Menchi Soson, ang galing nang mag-post ng mga edit na pictures, di ba? Parang Gen Z na si Tita Menchi. Congrats natin yung mga ganon. Yung mga top ng conquerors, di ba? Nasa top ka ng mga awardings. Congrats natin yung mga yon, mga mentors. So para at least nabibuild yung confidence. Yan. And dito, you stay even when progress is slow. Okay? So dapat mentors, dito, huwag tayo maiinip. Okay? Meron talagang times na yung iba mabilis, yung iba mabagal. Basta kailangan ikaw as a leader, i-guide mo yung mga leaders mo, mga downlines mo, at downlines ng downlines mo, mabagal o mabilis, kailangan i-guide mo sila. Okay? Ganun siya. So ngayon, mentors, not in network marketing, not everything happens fast, but leaders who lead with heart are the ones who last. Kasi once na ginaid mo yan, nandyan yung heart mo, o yung passion, o yung purpose na tumulong ka sa mga leaders mo, kahit mabagal yan, darating yung time, bibilis din yan. Magkakaresulta din yan. Kaya as a leader, wag na wag ka talaga maiinip. Okay, basta andun naman yung willingness din ng mga mentors. Okay? Huwag ka nga aalis, parang ganon. Diyan ka lang, suportahan mo lang yung mga downlines mo. Okay, karamihan kasi 'di ba, mabagal naman talaga, pero huwag ka maiinip. Normal kasi talaga 'yon, may mga ganon. Ang importante, willing. Okay? Kasi hindi talaga pare-parehas. Makikita mo 'yan, may mga results dito sa IM Worldwide na 5 years na, 8 years na, pero ang bagal pa rin ng
progress, pero nandyan pa rin sila. So, ikaw dapat nandyan ka pa rin to support them. Yan. Yan, sabi ni Tita Desa, no? Slowly but surely. Yan. Okay? Next, trust is the real currency. Okay? So, trust, napaka-importante niyan sa bawat isa, kahit naman sa labas. Okay? And dito, kailangan same on-cam and off-cam. Ano ibig sabihin nun? Mapa-on-cam o off-cam, same ka. Hindi kayong nagbabalat sibuyas ba tawag doon? Yung parang pag sa on-cam, ito ka. Pag sa off-cam, iba pala yung ugali mo, no? So, kailangan same lang din. So, eto mentors, nakalagay dyan, you do it first before you teach it. So, yan, may nakalagay dyan, I do. Ibig sabihin dyan, no, example, sa business presentation, hindi mo muna isa lang kaagad yung leader mo o yung mga downline mo. Hindi mo yun agad i-ano, o sige mens, ikaw na mag-IBP agad. Hindi ganon. Ikaw muna. Okay, dapat ginagawa mo muna mag-IBP bago ka push na, ikaw na mag-IBP. Hindi ganon. Kailangan ikaw muna, tapos yung bago mong leader, panonoorin ka niya. Okay? I do, you watch. Then, after niyang next naman na IBP, you do. Ibig sabihin, yung leader mo na bago, siya na yung magpe-present, pero naandun ka. Kaya I watch. You do, I watch. Then, pag okay naman na, sa tingin mo, kaya na niya, okay, so, ano mangyayari doon? You do it with someone else. Ganun lang ang proseso, paulit-ulit lang. Okay? Ngayon, mentors, example, ganito, no? Sa pag-speaker, di ba, binibigyan tayo ng task na, mens, ikaw yung speaker. So, usually naman, may mga guide naman na mga videos, ganyan. Dito, may mga slides naman din na binibigay. Okay, or minsan, di ba, hindi ka naman agad speaker eh. Host ka muna bago ka mag-speak. Kumbaga, step by step naman lahat. And andyan ka, basta lagi yan, dapat nandyan ka. Okay? So you don't disappear when results are low. Ito, no? Sabi ko nga, di ba, kailangan hirap at ginhawa, magkakasama tayo. So, kailangan, mentors, kahit mahina, okay, dapat mas nararamdaman ka ng grupo mo. Okay, ulitin ko, you don't disappear when results are low. Ibig sabihin, pagka kunyari, syempre ang business meron low and high. Okay? Normal yan sa business. Kung kailangan mentors, actually both. Malakas o mahina, dapat nandun ka. Pero, syempre, pag dumating yung mahina, kailangan na andun ka talaga. Bakit? Kasi as a leader, mag-isip ka ng strategy kung paano lalakas ulit yung grupo mo. Yun ang mindset as a leader. Hindi yung ay mahina, ikaw pa yung nasa mindset na hindi ata ako para dito. Ikaw pa nauna, no? Hindi ata ako para dito. Hindi ganon. Okay, dapat as a leader, mag-isip ka ng strategy. Ano yung mga ways o dapat gawin mo na idadagdag na activities para sa grupo mo or individual. Paano mo palalakasin. Okay? Yan. And build with purpose. Ito yung isa sa pinakamahalaga. No? Yung build with purpose. Okay? Sabi ko nga, hindi lang tayo basta sa income, benta-benta, or rank, magkaroon tayo ng recognition, maging famous, di ba? Hindi lang tayo sa ganon. Okay, ang goal natin, makabuild tayo with purpose, create opportunity, no? Maganda mentors. Ako mentors, meron akong bagong 3 na tinututukan, walang pera. Okay, walang pera. Magkikreate tayo ng opportunity. Ang gusto nila extra income. No, ang goal natin dito, makatulong tayo sa mga tao, no, na may kasi maraming may hindi lang nila talaga alam kung paano. So dapat na andun tayo na ma-share natin yung opportunity na yon. Okay? Tapos develop people. Ito yung sasabi ko kanina na kailangan dito hindi ka boss na utos ka lang ng utos. Ikaw yung mag-guide, ikaw yung magtuturo sa kanila. No?
Ibig sabihin, mentors, kung gusto mo nga ng agila, ikaw muna ang dapat maging agila. Hindi ka magkakaroon ng magaling na leader sa ilalim mo kung ikaw hindi ka gagaling. Okay? Kasi syempre, lahat ng mga leaders mo sa ilalim, ikaw talaga titignan yan. Ikaw yung example nila. So, isipin mo na lang kung gusto mo ng maraming leaders na katulad mo, syempre ganun na eh. Ano bang gusto mo? Gusto mo yung katulad mo. Pero syempre, ang goal natin, mas yung magkaroon tayo ng leader na mas magaling pa sa atin. Okay? So ngayon, ang kailangan is i-develop natin ang bawat isa and build legacy. No, yung kahit hindi ka nila kasama, okay, meron kang legacy na may iwan sa kanila. Kasi darating yung time, mentors, ito na naalala ko noon, at dito, yung mga uplines natin, dati lagi kami magkakasama sa office, okay? Ito yung naalala ko. Yung ating ang Father General Alliance natin, si Kuya Ryan, alam niyo po ba no, sabi ko, paano kaya makapag-build ng grupo, no? Tinignan ko lang din po talaga si Kuya Ryan noon. Kasi dati sabi ko, ang galing naman ni Kuya Ryan, no? Napapasunod niya or parang kumbaga, kasama niya yung mga grupo niya. Okay, tapos kasundo niya, yung ang bilis niyang makuha yung loob ng yung trust ng mga leaders niya. Tapos talagang sobrang yun nandun yung care niya sa mga leaders niya. Sabi ko gusto ko rin yung ganon sa mga tao dito. Ito yung gusto kong gayahin din sa mga magiging leaders ko na magkaroon din ako ng care sa mga leaders ko, sa downlines ko, mag-guide ko din sila. Yung mga gano'n, yung service mo, yung love mo, yung love language mo, yung service din, yung mga ganyan. So, hanggang sa dumating yung time, kumbaga kahit na kasi dati magkakasama kami as in, no, magsasawa talaga kami, yung magkakapalitan ng mukha, no. Kasi as in halos araw-araw magkakasama kami. Pero darating at darating talaga yung time na maghihiwalay kayo ng landas. Pero kumbaga, nakasupport pa rin yung mga uplines natin. Kumbaga, darating kasi yung time, syempre, ikaw magbibuild ka ng sarili mo, grupo, okay, magle-less yung time nyo sa isa't isa, pero kumbaga, dahil may na-build na legacy, nandun na yon. Okay, hindi mawawala yung ganong way kung paano tayo binild. Okay, so, siyempre ang pangit naman 'no kung kumbaga ang kasi, ano yung maiiwan mo, mai-impart mo dun sa mga leaders mo. Okay, kasi yun yung gagayahin. Ngayon, purpose fuels with persistence. Okay, ano ba sa Tagalog ng persistence? Sige, may nakakaalam ba? Pakitanong nga kay ChatGPT, charot. Sige, anong Tagalog ng persistence? Ayan. Sige, mentors. Tagalog ng persistence. Ayun. Pagiging pagpupursige. Okay, makulit. Okay? So, eto no, purpose fuels persistence. Okay? So, kailangan malinaw sa'yo ang purpose mo. Dito sa I Am Worldwide, kailangan maging malinaw sa'yo yung purpose mo. Okay? You don't quit easily, you don't compare, you don't lose direction. Okay, so pag ikaw kasi ay persistent sa ginagawa mo, hindi ka basta-basta magkukwit. Kahit maraming pinagdadaanan. Kasi alam nyo mentors dito, the more na, ito na lang ako nung sabi ko, akala ko talaga mentors, pag ako nag-diamond, magiging masarap yung buhay ko. Parang wow, ito na yan, tapos na. Pero hindi pala mentors. Nung nag-diamond ako, mas mabigat pala yung responsibilities na hawakan natin. Okay? Pero, kailangan dun sa mga challenges na pagdadaanan natin, mentors,
kailangan hindi ka magkukwit. Kasi as a leader, normal kasi talaga na magkakaroon tayo ng challenges. Kahit naman sa labas mga means magkakaroon ka ng challenge. Ito na lang mentors, ganito na lang. Ganito na lang mentors, sa trabaho, 'di ba? Sa trabaho, papasok pa lang, 'di ba? Sa papasok pa lang ang hirap na. Pag ikaw hindi ka nakasakay ng example na lang si Ate Bajoy, no? Si Ate Bajoy, sumasakay yan ng UV minsan pag wala siyang kotseng dala. So pag si Ate Bajoy po ba naiwan ng UV, hindi na po ba siya magtatrabaho? Di ba papasok pa rin siya, gagawa siya ng paraan para makapunta dun sa pupuntahan. Di ba? Gagawin niya, mag-grab na lang siya. Tama? Meaning, gagawa ka ng ibang way. Okay? So, parang ganun din sa atin, mga mens, no? Hindi ka basta-basta magkukwit dahil dun sa nangyari. Kailangan kasi maisip natin, mentors, yung pinagdadaanan natin, yan yung way para maging matatag ka. Okay? Yan yung way, kumbaga sa building, foundation, kumbaga para hindi ka basta-basta babagsak pagdating ng araw. Kasi step by step yan, pahirap ng pahirap. Ganun naman talaga. Kasi syempre si Lord, hindi ka naman, kumbaga every time may mga challenges tayo, mas iba naman yung ganon. Okay? So, kailangan mentors, example na lang, sa mga bago, no, nare-reject, tama? Sa mga bago, ito yung normal na nagiging nila, no, nare-reject. Okay, so pag ikaw na-reject ka, dapat hindi ka basta-basta magkukwit. Isipin mo muna ano kaya ang dahilan kung bakit ako na-reject. Baka kasi possible, kulang ako sa knowledge, 'di ba? O kaya naman, sadyang hindi pa talaga interested yung kausap mo. So at least meron kang tanim. Ang goal mo, ma-share mo sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat mag-quit ka na. Or maiisip mo na, ay hindi to para sa akin. Okay? So you don't compare. Ito, no? Naalala ko, no? Na maraming ganito sa IM Worldwide. Yung nakatingin ka, example, mayroon kang kasabayan. Okay? Yung kasabayan mo, ang bilis, ang dami niyang directs, no? Nakapag-direct siya kagad. Ikaw, kahit isa, wala pa. Di ba? Ano mafe-feel mo? Ang goal, ang kailangan mong gawin, maging masaya ka dun sa nauna sa'yo. Then, ang mindset mo dapat ganito, I am next. Doon tayo magkakatalo-talo sa mindset, no? So, kailangan, ang mindset mo, I am next. Lahat tayo, meron tayong, lahat naman tayo, ibibigay naman ni Lord yon. Pag nakita naman ni Lord na willing ka na mas ka na kaya mo na, ibibigay naman sa ni Lord yon. So, mag-focus ka dun sa sarili mo. Hindi dun sa sa mentor na nauna. Okay, gawin mo lang siyang inspirasyon. Okay, ganun siya. Hindi para mainggit ka. Okay, you don't lose direction. Okay, so pag ikaw, mentors, meron kang purpose sa buhay, no? Pag meron kang purpose sa buhay, hindi ka maliligaw. In short, kung ikaw ay nagda-drive, di ba? Marami dito nagda-drive. So, kung alam mo yung pupuntahan mo, okay, hindi ka, example, ako pupunta ka ng IM Worldwide Office. Hindi, dahil alam ko yung pupuntahan ko, makakapunta ka ng IM Office. Nagigets po. I hope nagigets po, no? I hope naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, so, di ba, pag magdadrive tayo, gumagamit tayo ng Waze para meron tayong direction dun sa pupuntahan natin. Okay? So, napaka-importante, mentors, na alam mo yung purpose. Okay? Patype nga, mentors, purpose. Yan, napaka-importante, mentors, ng purpose sa ginagawa nating negosyo. Okay? Kasi pag alam mo yung purpose mo, hindi ka basta-basta magkukwit.
Hindi ka basta-basta aalis kasi alam mo yung purpose mo sa buhay mo. Okay, I hope no na nakaka na anta dito, may naintindihan tayo. Ayan. Ngayon, ano ka dito, mentors? 3 types of network leaders. Number 1, transactional leader. Ikaw ba to yung focus on money only? Number 2, relational leader. Caring but lacks direction. Ikaw yung ano ka, care ka naman. Meron ka naman care sa mga leaders mo. Pero hindi ka naman marunong mag-lead. Pangatlo, transformational leader. Develops mindset, skills, and character. Ikaw yung leader na kung saan nagtatransform ka ng mga leaders. Example, yung leader mo, dating mahiyain. Ngayon, makapal na yung mukha. Diba? I mean, hindi na mahiyain. Okay, dati sobrang hindi siya makapag-IBP. Pero ngayon, marunong na siya mag-IBP. Okay, yung dating dominante, nagagawa mo na siyang gawing S, no? Ano na siya, steady. Kumbaga, kaya na niyang humarap sa iba't ibang tao, kaya niyang i-handle. Okay, alin ka dito? No, yung mindset, may 001 mindset. Okay, natatransform mo yung leaders mo into a better way. Ano yung gusto mo dito? Number 1, number 2, or 3? Ikaw ba yung pera-pera lang? Or relationship ka lang, pero hindi ka marunong mag-build? Hindi mo alam paano sila i-guide? O ikaw yung transformational leader? Ito yung lahat na. Ikaw na to, yung kaya mong i-transform yung leaders mo into better way, no? Yung maging leader din sila. Ano yung gusto mo? 1, 2, or 3? Okay, sige, patay pa ko na mentors. Ulitin ko, ang number 1, transactional leader, ito yung nakafocus lang sa money, no? Parang ganito, no? Mentor Jenny may pay-in ka na ba? Kailangan may pay-in ka na. Tita Offie, ano ba yan? Bakit wala ka pang pay-in? Ganon. Panay pay-in lang yung pinag-uusapan nyo. Ganun lang. Pag relational leader naman, ikaw naman yung meron kang care sa mga leaders mo, sa mga downlines mo, pero hindi mo alam kung paano sila i-guide. No, parang ano ka lang, ay, kawawa ka naman. Ay, okay lang yan, panay okay lang yan, no. Hanggang sa wala ka talaga nabibuild. Yes, mukhang pera. Mukhang pera talaga si number 1. Ay, no, ikaw si 3. No, yung as a leader, yung mindset ng leaders mo, binabago mo, 'di ba? Example na lang si Johnny Lin na lang, 'di ba? Si Johnny Lin dati sobrang mahiyain 'yan, si Johnny Lin Torno. Sobrang mahiyain, 'di ba? So ngayon talagang hindi na siya mahiyain. Yung mga ganon, Tapos sa skills, 'di ba? Example na lang si Ate Wilma. Si Ate Wilma pag nagsalita yan dati nanginginig. Pero ngayon, 'di ba, unlimited na siya magsalita. Hindi, joke lang. So, kumbaga gano'n, natatransform mo yung mga downlines mo, yung mga leaders mo, yung organization mo, nababago. So, dapat mentors, number 3 tayo. Okay? Yan. Ito, malapit na matapos. Don't worry. Okay, ano pa? How many can I recruit? Hindi ganyan. Dapat, how many leaders can I develop? Okay, income focus. Dapat, impact driven. Ngayon, ito yung formula, no, para magkaroon tayo ng grupo ng magandang leadership, no, sa team natin. Okay, kailangan meron kang puso. Okay? Meron kang heart. Plus, purpose. Dapat alam mo yung purpose mo para sa sarili mo and para sa grupo mo. Okay? And action. Siyempre, kahit meron kang heart, alam mo yung meron kang pagmamahal sa grupo mo,
at alam mo yung purpose kung bakit mo ginagawa tong negosyong to, pero kung wala kang action, baliwala pa rin. Okay? Kailangan pa rin ng action. Kailangan may gagawin tayo para makuha natin yung impact or yung success. Okay? So dito, good intentions are not enough. Clear purpose and consistent action are required to create impact. Okay? So, ito, no? Ito. Totoo to, no? Ito, maraming makaka-relate dito. Okay, di ba? Ang upline kasi parang magulang yan. Okay, tapos, ayan, yung downline, yan yung mga bata. So, ang mga upline, sa totoo lang, sobrang daming, ang dami niyang mga sacrifices na minsan hindi lang din talaga nakikita or possible baka hindi na-appreciate ng mga downlines, pero sa totoo lang, sobrang daming sacrifices as a mentor or as upline. Okay, ganyan po, no? Ang daming tusok sa likod. Okay, and ito lang yung masasabi ko na mentors, i-appreciate mo talaga, no? Kung sino yung nag-guide sa'yo, kung sino yung may mentor sa'yo, kasi hindi talaga madali, no? Kasi sa oras lang, no, talagang dami mong isa-sacrifice, tama? Tapos ang mga mentors usually mag-iisip yan paano kanya matutulungan. Okay, so minsan, no, ang mga uplines, kumbaga, ang mga uplines minsan yung kinain niya, nginuya niya, ibibigay pa sa'yo. May mga ganong instances. Diba? So ngayon, mentors, nung narinig ko to sa training, sabi kailangan maging mabait ka daw sa mentor mo. Bakit? Kasi darating yung time, magiging leader ka rin. Kung ano yung ginawa mo sa mga, kung anong ginawa mo sa uplines mo, possible, ganun din yung mangyari sa'yo. So, ibig sabihin, kung ikaw yung taong mabait ka and talagang ginagawa mo yung part mo, darating yung time, yung mga leaders mo sa ilalim mo, ganun din. Okay, yung organization mo, ganun din. Pero pag ikaw yung taong pasaway ka, possible sa ilalim mo, mga pasaway din. Okay? Or mas mayroong magkakaroon ng leaders na mas pasaway pa sa'yo. Parang ganun. Kaya kailangan maging mabait talaga tayo sa mga uplines natin, di ba? Even ikaw as upline, kailangan mabait ka din sa downlines mo. Okay, give and take lang to mga mentors. Yan, lagi natin tandaan, as upline, may sacrifices talaga tayo. Para tayong magulang, di ba? Na magsasacrifice ka. Pero darating naman yung time, lahat ng mga pagod natin, mentors, don't worry, kasi worth it lahat ng mga ginagawa natin. Sabi nga, di ba sa Bible, what you sow, what you reap. So pag ikaw nagtanim ka ng kabutihan, ang babalik sa'yo, di ba, kabutihan din. Pero pag ikaw nagtanim ka ng masama, ang babalik sa'yo, masama din. Okay? And, lead with heart, build with purpose, results will follow. It's true, mentors. Unahin mo lang muna mag-build ka, di ba? Mag-lead ka na may puso, mag-build ka na may purpose, and darating yung time na magkakaroon ka ng results, magugulat ka na lang na, hala, ito na pala yung na-achieve ko. Totoo po to, mentors. Mag-focus ka lang sa tulungan mo yung mga leaders mo sa ilalim mo. Darating yung time, lahat yan, maaanihin mo yan. Okay? Hindi, mentors dito sa network marketing, hindi yan magic. Na bukas meron na. Madalas, it takes years. Sa negosyo naman, ganun naman talaga, mentors. Okay? And ito yung iwan ko sa inyo. The heart of man plans his ways, but the Lord establishes his steps. Proverbs 16 verse 9. Kaya napaka-importante, mentors, na yung mga plano natin sa buhay, di ba? Maganda na ipag-pray natin yan kasi mas maganda ang plano ni Lord. Minsan meron tayong mga bagay sa buhay na ito yung gusto mong gawin, okay? Pero minsan hindi pa binibigay ni Lord kasi may perfect timing na tinatawag. Basta ikaw, gawin mo lang yung part mo and darating yung time na ibibigay sa'yo ni Lord pag tamang tao ka na. No?
So, si Lord, pinagaganda niya yung journey mo. No, your test is your testimony. No, i-share mo na lang pagdating ng araw yung mga journeys na pinagdaanan mo and ikaw mismo no, yung purpose mo, yung life mo na magkakaroon ka ng mga mai-inspire yung mga tao sa iyo because dun sa mga journey, mga pinagdaanan mo, yung mga challenges na pinagdaanan mo, ikaw mismo makaka-inspired ka ng ibang tao din. Okay, kaya wag mo kaya minsan no, parang meron tayong mga challenges na bakit ba 'to binigay sa akin, 'di ba? May purpose lahat 'yan, mentors. Kaya basta kailangan bigay mo lang talaga kay Lord. Okay, i-ano mo lang sa kanya 'no, lagi ka lang mag-pray, ah, tawag dito, lagi ka lang kumonek sa kanya kasi iga-guide at iga-guide. Actually, pinaka the best mentor is si our creator, si Lord, no? Kasi siya yung talagang magga-guide talaga sa atin ng perfect way. Okay? Then, yun lang, mentors. Thank you so much. No? Alam ko, expect nyo rin, iba yung ating speaker for today. Ako rin. Nagulat din ako speaker na. Pero, ganun talaga, no, mentors. Kailangan ready tayo. I hope lahat tayo may natutunan. And naniniwala ako may purpose yun kung bakit hindi natuloy. So, thank you so much again sa lahat ng umaten and back to our beautiful host. God bless. Ayan, thank you so much po, Mother. Bigyan naman po natin ng another round of virtual of applause si Mother Naomi. Palakpakan naman po natin siya. Grabe, ang dami talagang lessons and inspiration, no? From her story, tama ba? Nakaka-motivate talaga. From being manager to one of the top achievers and I am worldwide. Talagang kapag may pangarap ka, disiplina at tiwala sa proseso, success will surely follow. Ayan mga mentors, bago po tayo magkaroon ng questions at magbigay ng mga takeaways sa ating speaker, mag-picture taking po muna tayo habang marami pa po tayo, no? Sino kaya ang pwedeng kumuha ng pictures? Sige, miss, ako na po. Ayan, thank you so much everyone. Thank you so much Mentor Jenny May sa pag-host. Thank you so much sa 38 million participant na nandito ngayon naka-attend. And of course, siyempre, thank you so much sa ating mother Diamond, Mentor Naomi sa sobrang napaka-powerful at talagang full of wisdom na training po today, no? Sobrang laki ng maitutulong talaga sa atin. So, hindi lang para sa negosyo natin, kundi pati na rin sa leadership at character natin. And siyempre, sa pananaw natin sa buhay, no? So, ayun, thank you so much, mother. And siyempre pag pinag-usapang purpose talaga, 'di ba? So talagang yun dapat ang tingnan natin ano yung purpose natin kasi pag purpose yung pinag-usapan, so ito yung rules ng pagiging mentor, no? Na ibig sabihin na serve your team, empower them, teach them, and give them value. Kasi when that's happen, 'di ba? Pag nakita ni Lord kasi na itong anak ko tinutupad niya yung mga mission niya. Kasi ang goal ni God is magamit niya tayo as instrument of hope. So kaya ipag-pray lang natin, no, so hindi matatapos ang taong 2026 na talagang resultado tayo. Kaya tuloy-tuloy lang. So alam ko naman na lahat tayo is may pinagdadaanan, pero iba-iba nga lang, pero kailangan lang natin talagang tumuloy. So sabi nga, every time na pinaghihinaan tayo, may pinagdadaanan tayong problema. So lagi lang natin babalikan kung ano yung why natin. So ano ba, para ba sa to, para ba to sa, sa time and financial freedom mo, para ba to sa family mo, o para to sa loved ones mo, 'di ba? So yun, balikan natin yung mga why natin kasi yung why natin yan yung magiging fuel natin tuwing pinanghihinaan na tayo. Okay? So yun po, thank you so much Mentor Naomi. So ang laking tulong sa amin ng senior ninyo talagang about talaga sa ano, ang usapan ngayon is for self-development talaga and attitude ng pagiging isang leader. And thank you so much. So kunan ko na po kayo ng picture ni Mentor Jenny May. So naka-spotlight po kayong dalawa. Ayan, Mentor Jenny May, please sign po. And 1, 2, 3, smile. Ayan, so kunan ko po ng solo picture ang ating Mother Diamond sa ayan, naka-spotlight po ang ating Mother Diamond. So pwede tayo magpa-picture sa kanyang mga mens para meron po tayo pang post. Okay? Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, so gallery review mga mens. So yun po kagandahan mga mens, no? Pag talagang umaattend tayo ng training, so natututo tayo. So preparation yan kagaya nito, di ba? So wala, hindi umattend yung speaker.
Pero dahil ang ating mother is talagang bihasa na, so siya na yung sumasalo, no? So ayan, pisahin po tayo mga mates, kaya open cam po tayo. Ayan, para nakikita yung ating mga magaganda at gwapong face. So 5, 4, 3, 2, 1. So ayan, may humabol, ayan, may Tormela. Ayan, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, so ayan, so pisahin po tayo mga mates. Smile. Okay, so ayan, second slide tayo mga mates. So meron tayong dalawang slide. Okay, so may mga naka-open cam pa dito. So hold on lang po, pisahin lang po. Ingat po sa mga nagda-drive. 1, 2, 3, smile. Ayan sa mga naka-off cam, jump shot. Okay, so ayun. So yun lang po. Ay balik po sa ating napakalupit at napakagandang host natin for today. Thank you so much, Mentor. Sino po dito yung mayroong mga questions or takeaway sa ating Mother Diamond? Samantalahin natin habang nandito pa si Mother. Ayan, hindi na pang mag-resign. Sino po ba yung may mga lalo na nagawa yung business mo? Or mga takeaway po? Ayan. So, kung wala pong mag-raise hands, siguro katawag na lang muna ako. Ano? Naka-on-cam. Ayan, wait lang. Yung aking signal. Ayan po. Ayan, ang daming mga naka-off cam, no? So, dito na lang tayo sa mga naka-off. Ayan, wait lang. Ang daming nag-off cam. Ayan, Tita Margie, baka meron po kayong gustong itanong kay Mother or takeaways. Tita Margie. Amazing morning po sa lahat. First of all po, congratulations po, Mother Diamond Naomi Manalansan sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa amin lahat po. And sa lahat po na kami ay matulungan, kami ay matuto. I mean, kami lahat ay talagang mahal mo kami kasi ginaguide mo kami kung ano man yung mga dapat gawin. Kaya sobrang blessed po ako na kayo po yung naging bilang top mentors po, kayo po yung naging ano po namin kasi nakita ko po yung talagang malasakit nyo sa amin na kahit na busy kayo, pagod kayo, andyan kayo parati sa amin. So wala naman po akong tanong. Nag-congratulations din po ako. Pero po, di ko po nasimulan kasi po may pinuntahan po kasi akong meron sakit na matagal na siyang bedridden. Wala naman siyang sakit, puro vitamins lang naman yung kanyang ginagamit. Kaya so, maaga ko po siyang pinuntahan kaya nakabol po ako, kaunti na lang. So, hindi ko po nasimulan yung topic. Anyway po, yun po, sobrang thank you po talaga, Mother Diamond Naomi po. Dahil sa mga tinuro niyo po, talagang dapat po talaga i-apply po natin para doon naman po talaga kasi yung nagsisimula yung kahit pakinig tayo ng pakinig kung hindi naman natin ina-apply, useless din po yun. Kaya tama po si Mother na lahat po talaga na ating pinapakinggan ay i-apply po natin or gawin po natin para one day maging diamond na rin po tayo. One day magiging isang successful po tayo sa ating ginagawang business. Thank you po. Thank you, Tita Margie. Tita Margie. Ayan, meron daw pong question si Mens Ruby. Kaso hindi daw siya mapag-unmute. Pasuyo na lang po.
unmute po, Ruby. Ayun, okay na. Okay na po. Okay na ba? Oo, may question lang ako. Kasi dito sa area namin, may dalawa akong inaano dito na, kasi ang ano ko dito sa I'm still looking for my deepest why talaga. Kasi parang hindi ko pa rin talaga siya. Dinidig out ko pa siya. Kasi sa sobrang galing ni Lord, parang lahat ng mabibigat na dasal ko sa buhay, parang ibinigay na niya. So parang ngayon, I'm still, yun nga, naghahanap pa rin ako. Pero dito sa neighbor namin, itatanong ko lang, kasi may dalawa ako ditong ina-approach na talagang gusto kong tulungan. Actually, yung isa natulungan ko na before yun nung dun sa business namin, pero parang gusto ko lang siyang ituloy pa rin. Alam mo yun? Kasi single mom siya. Tapos yung isa naman may dalawang anak na mga ano pa, yung isa is kinder, tapos yung isa medyo maliit pa rin, 4 years old yata or 5, ganon. Ina-approach ko sila na mag-post sila ng, yun, about I am. Tapos, pagka may sale sila, 'di ba 500 yung kita. Sabi ko, hati tayo doon. So wala kayong puhunan, mag-post lang kayo pag may inquiry kayo, pag hindi nyo alam paano sagutin, malapit lang naman bahay ko, puntahan nyo ako. Tapos pag nakabenta kayo, 250 agad sa inyo per box. So ganon. So, wala pa rin. Tama ba yung ginagawa ko o mali? Dapat hindi ba ganon? Ano ba? Hindi ko alam eh. Yun lang. Paano ba yun? Gusto ko Ayan. Oo, pero parang ang hirap. Ang hirap tumulong. Yung parang ganon. Okay. So, maganda po yung yung sinasabi ko kanina, yung purpose. Minsan po yan yung kailangan natin mas malaman ano yung purpose natin, kasi pwede mo maging purpose kasi talaga is isang way yon, yung bukod sa family mo is yung other people's. So katulad po niya, meron kayong mga gustong tulungan, may iba't ibang way para matulungan natin sila. So pwede yon maging reseller ang tawag. Pwede po yon, nahati kayo. Pero Hindi ako pinapansin, mother. ganito po kasi. Ng mga pictures for posting. Tapos sabi sa akin, sige Ate Ruby, pag-aralan ko po. Yung ganon. So parang ayoko naman na mag-follow up kasi para bang I'm stooping, parang sobra ko nang inaano yung sarili ko na ano ba yun, gusto nung kitang tulungan. Kasi nga nagtitinda siya ng mga float. Yung mga float na, alam mo yun, yung, hindi ko alam paano ginagawa yun. Basta't may stand siya doon na maliit sa harap ng bahay nila. Kasi ano din siya housewife, kasi nga inalaga yung dalawang anak niya. Tutok din sa mga anak. So parang nakikita ko yung sarili ko before na nagbi-business ako, pero ang priority ko are my children. So I know how hard it is. So parang I want to ease her burden pagdating sa gano'n na gusto magka-extra income, pero yun nga, ang float minsan natutunaw yung ice, yung mga gano'n. Sabi ko, alam mo, tingin ko pag nagbenta to si Lizel ng ganito, parang mas maliles yung ano niya. Pero hindi ako pinapansin. Yun lang. Hindi po kasi siya talaga magic, Ate Ruby, no? So, unang-una, pagka kunyari may ganyan kayong gustong tulungan, kailangan talagang makuha niyo yung willingness nila. Kailangan makapag-set din kayo ng meeting one-on-one. Kasi bakit? Kasi kung pagbebenta din, syempre may product. So, kailangan mabagsak natin sa kanila yung product knowledge. Kasi mahirap din po ipabenta sa kanila kung hindi rin nila alam kung paano ibebenta. Okay? Kasi pagka wala silang alam sa product knowledge, hindi rin talaga sila makakabenta. So, kailangan ma-meeting po sila na magkaroon ng product knowledge muna. So, pag hindi po muna kayo din maalam sa ganun, pwede nyo pong ipakonect sa akin. Tapos, may dalawang way po kasi. Pwede kasing maging reseller. Pwede po kasing ganun. Pwedeng hati kayo sa benta. Yung commission base, nasa sa inyo yan. Pero ganun pa rin, babagsak pa rin yan. Kailangan maturuan. So usually, pagka first time, pati even caption, sinesend ko po, ito ate, ito yung caption, ito yung picture. Okay? Pati nga yung pag-edit one-on-one talaga. Maano po kasi yan. May step by step. Tapos ang isang
Magaling siya sa editing, mother, eh. Kasi dati rin siya nagtatrabaho sa bangko. Tapos ang course niya is somehow parang IT related din. Yung parang gano'n. Well, Hindi sige mo na po problemahin yun. Kaso ang problem is, hindi niya alam yung product knowledge ng barley. Kasi minsan na nangyayari po, sige, ibenta mo to, tapos na. Pero yun yung kakulangan natin na hindi natin na-explain mabuti. Kulang kasi yung, eto sabihin mo lang ganito, hindi siya enough. Kailangan uupuan, tapos may product knowledge. Tapos, pati yung pagpo-prospecting and inviting, inaaral po yun, tinuturo din po yun sa kanila. Okay? Kasi pagka ganun lang yung sasabihin mo, eto, ibenta mo to, hindi naman po lahat kayang ibenta yung barley. Lalo, kasi mahirap din po kasing ibenta yung barley, lalo kung hindi mo rin pa masyadong natatry, wala ka namang health concerns, parang ang hirap ibenta talaga para sa first time. Kaya kailangan upuan talaga yung and kung talagang willing ba talaga. Kasi mahirap din po na i-push yung sarili mo kung hindi naman willing. Mag-aaksaya ka rin ng oras doon. Okay? Pangalawa, pwede kasing hindi mo muna siya, hindi rin reseller eh. Actually, mas maganda yung magkaroon talaga ng sariling account. So, example, wala talagang pera. Ito yung isa talaga sa ginagawa ko. I-explain ko yung mga packages, then papipiliin ko sila. Usually, yung pinaka-the best na simulan na package ay silver. So, ang sasabihin ko sa kanila, ipon tayo ng 17 boxes of barley. Okay, tapos, ito yung mga gagawin natin. Product knowledge tayo. Tapos, sa susunod, ito naman kung paano natin siya yung tamang approach sa mga kakilala, yun, prospecting and inviting, ganun. Pero, tatanungin ko sila pa rin, willing ka ba? Kasi, kailangan maging willing. Kasi pag hindi willing yun, don't expect too much. Okay? Kasi kailangan pa. Parang hindi ma-hurt. Yes, exactly. Kasi minsan nga kahit sobrang willing nung tao minsan syempre yung time, hindi niya 100% maibigay. Kasi katulad niyan, merong business siyang iba. So expect mo, hindi yan 100% maibigay. May mga ganon na tao na willing naman kaso because of time, nahahati. So ikaw, may adjustment ka talagang gagawin sa sarili mo. And ang kailangan din po is magdagdag ka pa ng ibang tutulungan mo. Kasi possible, sila hindi pa masyado, pero baka yung iba mong makakausap pa mas willing dun sa ino-offer mong pagtulong. Okay? Kasi minsan po ang nangyayari, masyado tayong nakafocus dun sa iilan lang nating nakausap, tapos nasasaktan tayo kasi nga, yun lang yung kausap natin na parang feeling natin, dito lang muna ako. Parang pag nag-okay na, tsaka na lang ako mag-jump into pero hindi po, kasi numbers game tayo. Kailangan marami talaga tayong nakakausap, tapos doon ka makakakita talaga ng sobrang willing. So, mas doon ka magbibigay ng time na magturo. So, since tayo po, di ba, Ate Ruby, bago tayo, ang goal mo is maisama mo lagi sila sa mga activities. Okay, katulad po niyan, di ba pansinin niyo po, Ate Ruby, lagi namin kayong ini-invite sa office, lagi namin kayong sinasama pag may mga activities. Katulad niyan, bukas, tama po, bukas ay Unity Day. So usually dapat... bibili ako ng stocks bukas, kaya most probably nandun ako. Yun, ate, pwede mong isama yon, yung dalawang yon. Try mo silang isama. May tindahan sila. Ayun, pag hindi talaga, doon ka napapasok talaga ng one-on-one na tatanong mo sila, anong araw yung available mo? Imposible po yun na in 24 hours, wala silang available na oras para maturuan mo sila doon sa product knowledge. And doon naman po kami papasok as a mentor na i-guide kayo, pwedeng kami yung magbagsak ng product knowledge para maintindihan nila yung purpose na gagawin nila dun sa business nila. Okay, so dagdag ka lang din, Ate Ruby, ng mga makakausap. Wag lang din sila. Basta yun lang, tanong mo sila, anong available time nyo, sis? Para ako na yung mag-a-adjust. Maturo ko sa inyo, yung mentor ko willing din magturo sa inyo kung paano nyo i-share itong ino-offer ko sa inyo. Okay. Ganun siya.
Tapos dagdag ka pa ulit, atay. Check ka pa lang. Hanap ka lang ng hanap. Tapos, share lang ng share. Makakabunot ka rin ng willing. Okay. Yan siya. Thank you. Thank you, Mother Welcome po, Mia. Ate Ruby. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Ayan, hatak tayo mentors ng mga makakasama bukas, no? Sobrang ganda ng Unity Day, sobrang nakaka-fire up. Ang dami doon mga naglalabas ng car achievers, 'di ba? So kung ikaw malapit ka lang naman sa office or kaya mong bumiyahe, no? Biyahe ka, no? Ano ba naman yung 1 to 2 hours o 3 hours na biyahe, yung makukuha mo naman doon is talagang worth it talaga. Okay? So ayan, Mentor Jenny May, back to you. Ayan, thank you so much, Mother Naomi. Ayan, sino po ba yung may gusto sa ating Mother Conquerors habang siya po ay nandito pa? Santay po natin. And yung may mga gusto pong ibigay giveaways po. Ayan, magtatawag na lang po ako ng isa, no? Wait lang. Sino po kaya? Ayan, mukhang may tanong si... Ay, nawala si Tita Offie. Kanina ang ganda ng smile ni Tita Offie. Ayan, si Mentor Bajoy na lang. Baka may gusto pong itong or take away po sa Mother Conqueror. Ayan. And Mentor Bajoy, baka meron po gusto itanong po or take away po sa Diamond. Hina lang ako. Ayan, amazing morning sa ating beautiful mother. At sa lahat. Ayan. Gusto ko lang mag-thank you kay mother kasi talagang imagine, diamond mentor na, pero talagang humahataw pa. So, ibig sabihin, hindi porkit meron ka ng rango sa ginagawa natin, pagiging ka na lang, relax, baga ganon. Pero makikitaan natin siya na talagang tayo is nabibigyan niya tayo ng time. Nabibigyan niya kumbaga nabanggit ko na gano'n kasi alam natin na marami siyang ginagawa. At sa dami natin, na-manage niya na bigyan tayo ng time, especially pag kailangan natin ng mga advices, di ba? So, yun, napakalaking halaga. Kasi napakahalaga ng oras. Hindi nabibili ang oras di ba? So, nakakatuwa lang dahil yung importansya talaga, mararamdaman mo na ibinibigay niya sa bawat isa. And yung pagpupush niya, minsan talagang dumadating tayo sa time na parang medyo hesitant, pero alam niya kasi yung kakayanan natin na kaya mo yan na actually, mother, yun po yung, wala ka pa kasi, wala. Actually, mother, yun po yung pinagpapasalamat ko na isa ka sa taong nagbigay ng kumpiyansa. Yung kumpiyansa ba na na-build mo sa akin, sa amin na, syempre minsan may mga tao na hindi tiwala, di ba? Sa kakayanan. Kasi ang negosyo kasi hindi naman ganun kadali. Mahirap gawin. Pero ikaw, nandoon ka para i-support yung bawat isa sa amin na hindi kaya mo yan, ganito lang yan. Tapos binibigay mo lahat ng alam mo na wherein talagang yung iba hindi naman ganun Kahit nga sa trabaho, bahala ka dyan. Ituturo lang sa iyo ng isang beses, bahala ka na dyan, aralin mo na yan. Pero kayo, mula umpisa, unti-unti, talagang itinuturo nyo sa amin step by step. Diba? Yun po napakalaking halaga na talagang masasabi ko na hands-on ka bilang isang mentor sa aming lahat. Kaya maraming salamat sa oras mo, sa binibigay mo sa aming suporta, sa binibigay mo sa amin na lakas ng loob. Although alam namin may time na ikaw din pinanghihinaan ka, pero ando doon ka pa rin. Pinapakita mo sa amin na ikaw kailangan ng maging lakas din namin sa negosyo natin. Ayun, salamat dito sa grupo kasi yung unity
yung suporta, talagang pilit mo talagang ginagawang solid. Yun po yung isa sa reason kung bakit nandito pa rin ako. Kami, kasi nakikita namin na nandiyan ka malaban namin, may karamdaman ka, pero hindi mo pinapakita sa amin yung kahinaan mo. Talagang maraming salamat sa iyo. And tuloy lang tayo kasi hindi naman talaga ganun kadali ang resulta po no. Yung iba kasi pag hindi pag mabagal ang resulta, nag-quit na. Kailangan lang po talaga natin maging matyaga. Kasi pag walang tiyaga, walang bilaga. Ayun. So, maraming salamat po sa araw-araw na training natin saka sa support mother. Yan po. Mentor Jenny, maraming salamat po. Ayan, dagdag ko lang na si Ate Bajoy, no, sabi nga, di ba, kailangan transformation. So, sobrang laki na ng na-transform. Sa itsura pa lang ni Ate Bajoy, ang laki talaga ng transform ni Ate Bajoy. Akala ko talaga si Ate Bajoy dati tomboy. Pero ngayon tingnan niyo na yung itsura ni Ate, no? Nagdadalaga. Ayan, tsaka ang laki rin talaga ng pinagbago ng mindset ni Ate Bajoy. Kaya, yun lang, no? Parang, kumbaga, dito, tama yung sinabi ni Ate Bajoy, kailangan mo lang talaga maging hands-on sa mga leaders mo. And of course, speaking of pinaghihinaan, always show up. Okay? Pagka nanghihina ka, connect ka sa mentor mo, and at the same time, punta ka ng office. Kasi ganun dun ka mapa-fire up. No? So, ganun lang ang kailangan natin gawin. Though mahirap, pero kailangan nating gawin. Siyempre, pagka imaginein mo, kung ikaw nangihina ka, tapos nasa Unity Day ka, maririnig mo yung mga life-changing doon, yung mga results, yung mga process na nangyari din sa kanila. So, ikaw mismo, yung panghihina mo, lalakas ka. Diba? So, mentors, thank you so much again sa pag-attend nyo. And, iti-up ko na lang din, yung bukas na speakers natin. Nako, mentors, wag kang mawawala bukas. Kasi, yung speaker natin bukas, isa lang naman siya sa top 1. Okay, if I'm not mistaken, top 1 siya sa ibang networking company, pero lumipat dito sa IM Worldwide. Bakit? Diba? Kaya kung ikaw, curious ka, bakit gano'n, no? Top 1 ka na sa ibang company, network marketing, lumipat pa dito sa IM Worldwide. And gusto ko nandito ka bukas, kung dapat mas marami tayo bukas. Kasi dito mo makikita kung gaano kaganda si IM Worldwide. Okay? Kaya maganda mentors, no? Hatak ka, sama ka ng mga leaders mo, isa-isahin mo yung mga leaders mo, maganda makapasok talaga bukas. Kasi iba yung mga speakers natin, pati dun sa next day, sa Friday. Okay? So, yun lang, mentors. God bless everyone. Pwede na tayo mag-pray. Mentor Jenny May. And thank you so much po, Mother. Bago po tayo magtapos, mag-pray po muna tayo. Let's bow our head and to the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this amazing session. Thank you for the knowledge, inspiration, and motivation we received today. We are grateful for our amazing speaker, for everyone who joined, and for the opportunity to learn and grow. We pray that you continue to guide us in our journey. We pray that you give us wisdom, consistency, and heart that serves others. Bless our team, the doors, that we may continue to inspire this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And tamatan po natin ng ating mga members. Thank you so much po, Mother, ng wisdom and knowledge sa aming lahat. Ingat kayo lahat and God bless you all. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, Mentor Noemi. Thank you. Maraming salamat. Naomi. Thank you po, Mother Naomi. Thank you, Mentor Jen. Thank you, Mentors. Thank you, everyone. Mentor Jenny. God bless everyone. God bless everyone. Yeah.